Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi. Matindi na naman itong ating pag-uusapan. Naku po, muling hinarang ang pagtakas papuntang ibang bansa nitong leader ng kulto na si Senyor Aguila. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ba ang epekto nitong precautionary hold departure order? Magandang tanghali, Ella. Hindi nito napipigilan ang isang respondent o may kaso na lumabas ng bansa. No? Ang epekto lang nito, Ella, ay mamumonitor sa pamamagitan ng Bureau of Immigration o BI kung aalis ng bansa at sa ang lugar pupunta ang isang individual. At kahapon kasi, Ella, ay naghain ng motion para sa isang precautionary hold departure order o PHDO ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang na rito si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila, Mamerto Galanida, Janet Ahok, Karen Sanico Jr. at iba pang respondent. Ito ay para mamonitor ang kanilang galaw sa kapag sila ay lalabas ng Pilipinas. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, pagkatapos na maihain ang reklamo sa DOJ, maaaring hilingin ng complainant, ito ay yung NBI Noela, sa prosecutor na humingi ng PHDO sa Regional Trial Court na nakakasakop o may jurisdiksyon kung saan nagawa ang krimen. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa mga reklamo laban sa mga leader at kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa October 20, 2023. Inaasahan, Ella, na ayon pa sa DOJ ay maghahain ng supplemental counter affidavits itong grupo ni na Senyor Aguila para kontrahin yung naging reklamo laban sa kanila. At inaasahan din na kukontrahin din ng grupong ito ang motion ng NBI para sa pag-issue ng isang precautionary hold departure order o PHDO laban sa kanila. Okay, alright. Iyan po mga kaibigan at napakaliwanag. Kung makikita nyo po diyan, iyan pong video na pinakita ko po sa inyo ay naganap na hearing diyan po sa DOJ. Kahapon ho yan naganap. Shoutout at maraming salamat UNTV. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong counting video clips. Nako, matindi ito. At diyan nga ho ay maliwanag ng sinabi na mayroong nag-file ng motion ang ating kampo ng ating pamahalaan na precautionary hold departure order. Iyan ho ay hindi ho sakop. Hindi sakop na pigilan ang paglabas ho ng bansa nitong leader ng kulto na si Senyor Aguila at iba pa niyang kasama diyan ho na nakakulong ngayon ho sa Senado. Ang sakop lang ho niyang precautionary hold departure order ay mamonitor ng immigration kung saan bansa o sila pupunta, mga kaibigan. At nako, talagang lilipad na naman nito. Hindi ho kayang pigilan ito na lumipad kapag ito ay ika nga po hindi pa napapailan ng kaso dahil wala po itong karapatan na ika nga po pigilan pa. Kaya tanging ginawa ho nitong ating pamahalaan ay nagfile ng motion na hold
precautionary hold departure, mga kaibigan. Ang tanging layunin lang po niyan ay monitor itong ikangay mga bansa kung saan siya pupunta. Talagang matindi ito, baka ito'y biglang lumipad na lang, mga kaibigan. Katulad nga ho ng tinalakay natin ang upload ko, ilang oras po ang nakakaraan ay nabisto diyan at naharang ho na ito ay may tangka na papunta diyan po sa Korea, mga kaibigan, para bisitahin ang kanyang kakambal na ika nga po alam nyo na kung sino yun, Diyos me, at napapunta tayo doon sa kambal, mga kaibigan. Maliwanag ko pinigil ng NBI at ang itong leader ng kulto kasama ang kanyang mga bodyguard, yung isang matanda at isang babae. Ang babagitin ko na lang pangalan itong si Senyor Aguila. Isiniwalat binulgar ng NBI na itong si Senyor Aguila ay talagang tatakas papunta ng Korea. Naku po, ay alam nyo na, nandun yung kakambal niya, ihingi ng saklolo. Talagang matindi. Ay paano naman itong si Nadine Lustre? Sabi ng ating mga nagkokomento, paano naman si Nadine Lustre? Pagkatapos ay nga po ng lahat ay biglang iiwan. Talagang sa mga hindi pa nakakabisita, diyan sa upload ko kagabi, pakibisita nyo ho. At pwede nyong i-like at maliwanag ho yan na mismo nga NBI nagpigil sa kanila na sa ganun po hindi matuloy ang pagtakas nitong leader ng kulto na ito, kasama pa ang iba papunta ho ng Korea. Ay pag nawala ho si Atty. Topacio ay baka kasama din ho nito. Naniniwala ho ba kayo na ito pagpunta ng Korea ay bibisitahin ng kanyang kakambal? Alam nyo na ang kakambal nito? Sige nga ho, isa pa nga, sino ho ang kakambal nito? Ni Senyor Aguila na nandyan po sa Korea na isang leader din po. Leader na ika nga po ang pamalakad ay talagang may sarili silang batas. Mga kaibigan, sino po yon na tinutukoy ko na yon? Bukas po ang ating comment section. Video kayo magbigay diyan ng public opinion na talagang itong leader ng kulto na ito ay nagkakaroon po ng pagtatangka. Gagawin po ang lahat nang sa ganun po ika nga po'y makaiwas. At yan ho na pagkulong niya diyan ho sa Senado, yan po ay pansamantala lamang, mga kaibigan. At tayo po ay umaasa na tayo po ay hindi dapat ito makalusot sapagkat nagbabalak na naman ho itong mga leader ng kulto na ito sa pangunguna ni Senyor Aguila ay tatago po sa batas, mga kaibigan. Buti lang at nabisto, talagang lilipad papunta doon po sa Korea, mga kaibigan. That's why naghigpit ang ating pamahalaan at gumawa po ng aksyon. Iyan nga ho ang matibay na sinasabi diyan sa video na precautionary hold departure order. Susundan ka kahit nasa Korea ka. Susundan ka kahit nasaan. Senyor Aguila, walang kalaban-labang kayo dito. Kay Senyor Aguila, ito ay may pakpak. Pwede itong lumipad, mga kaibigan. Pansamantala muna tayong bukas. Pag tayo hindi abala, mayroon tayong mga impormasyon na nakuha tungkol dito, mga kaibigan, sa mga kasama nito na kumakalat sa ating pong bansang Pilipinas na nagre-recruit di umano
na ika nga po'y mga magiging membro ng kulto. Patuloy pa rin po ang pag-recruit nila ngayon, at kapag kayo ay nakakita ng lumalapit sa inyo, waring maamunto pa, tayo po ay maging aware, huwag tayong magpapadala doon sa sinasabi na magugunaw, at para maligtas ay titira doon sa kapihan, sapagkat iyan po ang tangi nilang mga doktrina na yung iba ho ay naniniwala. Marami nga ang naniniwala, pulis, at iba pa ay naniwala po mga kaibigan. Kaya't mas mabuti po nang tayo'y nag-iingat, at baka yung mga kamag-anak nyo, anak nyo, na kahit sobrang tatalino ay isang araw po ay mawala at sumama ho dito sa pinakalat nito na mga tauhan na nagre-recruit ho para diyan po manira sa kapihan, mga kaibigan. Ay ikukumpirma po natin yan at binabalidate pagkat marami tayong impormasyon na mayroong ang video na pinadala sa akin, subalit hindi po dapat ipakalat agad yun. That's why nagkakaroon po tayo ng pagsusuri, mga kaibigan. Huwag po kayong magalala. Sa tamang panahon, ipapakita po sa inyo yan, mga kaibigan. Batang kumpirmado ho, dito sa ating kaunting paliwanag na ito, ay nagkaroon po ng aksyon ang ating pamahalaan. At nasa ganun po, kahit maglabas-pasok po ito sa bansa, ay nga po, ay mamumonitor kung nasaan. Talaga nagbabalak pumuntang Korea, dadalawin ang kanyang kambal, mga kaibigan. Okay, shoutout muna tayo bago muli tayong magpatuloy. At importanteng mahalaga po itong mga pa-shoutout. Marami yung naghihintay dito. At bilang pagpupugay sa ating mga mahal ng mga taga-subaybay. Sa North Korea, pwede Senior Aguila, tingnan ko kung magkapatid si Kim Jong at Senior Aguila from Amado. Amado, shoutout po at maraming salamat. John Villar, idol, di kami interesado kay Diang, kay Tibes kami interesado. Tutok, please, maraming salamat sa inyong public opinion. Pasensya na po, once na mayroon po tayong latest update dito kay Arnie Tibes sa kanyang pag-aristo, ay ihatid ko po sa inyo. Sana po maunawaan nyo, dahil mga kaibigan, tayo din po ay sumusunod bilang maliit na vlogger na kapag nasa korte na ho, hindi na po pwede natin talakayin ang merit po ng kaso. That's why ang pwede po natin talakayin na lang kung ano man video na lumalabas galing po sa ibang malaking stream, katulad po ng pag-aristo at kung saan man siya naroroon ngayon. That's why wala pa pong lumalabas, mga kaibigan. Abang-abang po tayo, at ako po ay huwag po kayong mag-alala. Tayo po ay hindi rin natutulog upang ika nga po ay huwag nating makaligtaan ika nga itong pag-aristo kay Arnie Tibes sa may init na balita, mga kaibigan. Pansamantala, wala pa po ngayon, mga kaibigan. Eto, kambasik kasi yan ng pinuno ng North Korea, kaya doon sana siya pupunta. From Papang ano ba ito? Papang B. Shout out Papang B. Maraming salamat. Masakit ang ganting karma, Panginoon Senior Aguila from Madison. Madison, maraming salamat po at shout out. Baka takot ang prosecutor or just dahil Miranda rights from Francisco. Ay, diyan naman ho ito kay Marvin Miranda, dono sa kumakalat na na-dismiss ang kaso ni Marvin Miranda. Hindi po yan na-dismiss. Nandyan po ang katunayan, in-upload ko, may dokumento hong kasama. Pwede nyo pong bisitahin at para maliwanagan po tayo, mga kaibigan. From Marlene Libay, Idol Andy, help us to pray for peace and tagbapagbayarin ang mga TV sa pagpaslang ng aming tatay, Digamo. Please
Sir Idol, keep safe from Marlin. Ito yung taga Negros na masugid din nating mga taga-subaybay, mga kaibigan. Kaunti na lang po tayo ay baka kulangin sa oras. Leonardo, shout out. Sir Randy, tamang-tama kayo. Hindi pa dismiss ang kaso ni Miranda. Ay, baka napanood niya yung video. Kaya nasabi niyan tama ako. Dahil kapag pinanood nyo yung video ko tungkol dito sa pag-dismiss na kumakalat kay Marvin Miranda, ay nandun po ang katotohanan na hindi pa dismiss. Maliwanag po doon ng aking pinaliwanag. Salamat Sir Randes at naunawaan po namin. Buti na lang po at andyan kayo at nagatid ng katotohanan. Talaga naman itong campus sa kabila at sila matapos ba ang kaso? Sos Maria, sa pagdinig kong balita nga lumabas, akala ko talaga na basura ang kaso. Mula po kay Florempas, shout out at maraming salamat to. Pasensya na po kung hindi ko nabanggit ang inyong mga pangalan. Pasensya na sa mga nagmi-message sa akin na nagpapatalakay kung ano ang dapat kong talakay. Marami po kayo maraming nakapila at hindi ho basta tayo nagtatalakay, mga kaibigan, at nagkakaroon po tayo ng kaunting pagsusuri at nang sa ganun po makapaghatid sa inyo na ika nga po'y may init at may katotohanan na public opinion na naaayon po sa ruling ng video. Okay, sana po ay naintindihan nyo at maliwanag po diyan Huwag po nating kalimutan na ang ating pamahalaan ay naglabas ng precautionary na hold departure order dito ho sa membro ng kulto na sa pangunguna po ng leader na si Senyor Aguila at iba pa nila ang kasamahan. Pwede ho silang lumabas ng bansa, but hindi po pwedeng i-hold ang sakupunong precautionary hold departure order ay i-monitor lang ng immigration kung saan sila pupuntahong bansa, mga kaibigan. Talagang hinarang na naman ang pagtakas nito. Buti nung isang araw ay naharang ng NBI ang pagtakaso nito papunta ho diyan sa Korea, mga kaibigan. Inuulit ko po, ang pagkulong ho nito ay diyan po sa Senado ay pansamantala lang po at ang naayon po sa ating impormasyon na nakuha ay ito ay may balak talaga na kapag nakalabas diyan sa Senado ay diretso at talagang lalabas ng ating bansa at pupunta nga diyan po sa Korea. Ano ang gagawin diyan sa Korea nito? Kasama ho ba ito si Atty. Topacio? At napapunta tayo kay Atty. Topacio. Ibig ko sabihin kasama nga ba itong mga ilang membro ng kulto na opisyal? At siyempre, sino ang bibisitahin doon? Naniniwala ba kayo na ang bibisitahin ito ay itong kanyang kakambal? Sino ang kanyang kakambal, mga kaibigan? Sige nga, pampagood vibes lang po. Sino ang kakambal nga nito ni Senyor Aguila diyan po sa Korea? Ang comment section po ay bukas. Pwede kayo magbigay ng public opinion. Yan po lahat ay buong puso kong irerespeto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe, please subscribe Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At kung pwede lang ho, pakiclick ang notification bell para maging updated po kayo sa aking mga video na ina-upload. Maraming salamat. Pagpalain po tayo at sabay-sabay po nating palakpakan.